Hear the Lord of harvest sweetly calling. Who will go and work for me today? Who will bring to me the lost and dying? Who will point them to the narrow way? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. When the ball of fire touch the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, "You will over us," then he answered, "Here I am, send me." God bless you, Pastor. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Last answer, hallelujah. Soon the time for weeping will be over. Soon we'll gather for the harvest home. May the Lord of harvest mount the planets. May we hear his blessed shout will come. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Speak, and I will answer, Lord, send me. Hallelujah. The love of God, His greater power, not time or pain can ever tell. It goes beyond the highest stars and reaches to the lowest hell. The
Jesus. Hallelujah. Sky to sky. Oh, love of God. Oh, love of God. How is it pure? How excellent and strong. Book of Romans chapter 4 verse 1 to 5. Sabi dito, what shall we say then that Abraham our father has pertaining to the flesh that had found? Verse 2, for if Abraham were justified by works, he had whereof the glory, but not before God. Verse 3, for what say the scriptures? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Another scriptures, 1 John chapter 4, verse 7 to 10. So dito, verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. So yan mga salita ng Panginoon. At part 2 tayo, when divine love has been projected. Pinaka-subtitle natin, the divine love of God. Okay, so tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, ang makapangyarihan po sa lahat, muli ay narito po kami para kami po ay nagtipon para sa isang layunin, para ikaw ay aming pasalamatan at paglingkuran at patuloy na ay balik sa iyo ang lahat ng mga pagpapalang material, hindi lamang material kundi mga spiritual blessing. Ito kami para magpuri sa iyo, tanda ng aming pagsasauli, ng aming mga pasasalamat, at sa lahat ng mga pinagpagala ng aming kamay ay Panginoon Panginoon, bilang pasasalamat Panginoon sa lahat ng pagpapala na hindi mo kami iniiwanan, hindi pinababayaan sa lahat ng anumang kondisyon Panginoon ng buhay namin. Kaya Panginoong Diyos, sa umagang ito, sa lahat din ng kapatiran na wala, na hindi namin kasama, ay Panginoon, ang iba po ay sa nabuhay, pagpalain mo Panginoon sila, at nawa po ay hindi man sila nakarating, ay masubaybay nila ang gawain ngayong umaga sa pamamagitan ng recording video Panginoon, na patuloy na amin pong ginagawa. At sa mga susunod na gawain ay amin pong dalangin na nawa po ay makarating po ang bawat isa Panginoon. At Lord, sa salita mo na binasa namin, ay patuloy na ikaw po ang magbigay ng kapahayagan sa iyong mga salita na nais mo pong ipaabot sa amin Panginoon by according to spiritual revelation. Panginoon, nagmumula sa iyo. Hindi ito human revelation Panginoon, kundi spiritual revelation na nagmumula Panginoon sa iyo. Dahil sa ibabaw ng batong ito ng kapahayagan ay patuloy Panginoon tinatawag mo at patuloy na pinaratatag mo ang iyong iglesia Panginoon sa ibabaw ng iyong mga salita na hayag Panginoon. At marami po salamat Panginoon sa umagang ito, at bigyan mo kami ng isang magandang atmosphere, magandang pakiramdam, at maging mabuti kami tagapakinig ng iyong mga salita upang maunabos namin maunawaan at maintindihan ang
mensahe mo sa umagang ito at nais mo pong ipaabot sa bawat isa. At maging sapat ito muli para sa aming pakikibaka sa mundong ito, Panginoon, dahil alam namin, sabi ng iyong salita, ay mas sapat, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon, kaysa sa sanlibutan. Kaya marami po salamat, Ama, sa namin binabalik ang lahat ng positibong bagay. Salamat po sa pangalan ng Jesucristo. Amen at Amen. So tayo po ay mananam ako po, mga kapatid. So, doon. Okay, pero okay. Part 2 ito, gusto kong basahin sa Tagalog. Yung yung Romans chapter 4. Katuloy, ganoon ako minsan, pag ako kasi sabi ko, Lord, ano ba ang nais mong mensahe? Sabi ko, hindi ako yung masusunod kasi ayoko na mayroon akong gusto, tapos sasabihin ko sa tao, sabi ko, gusto ko ikaw. Sabi ko, kung mayroon kang gustong sabihin, ipakita mo muna sa akin. Gusto ko ma-appreciate ko muna yung gusto mong ipakita. Pinagnilay-nilay ko lang yung topic nung nakarang linggo. Pero pa palang part 2. Kaya sabi ko, Panginoon, napakabuti mo talaga. No? Na ang salita talaga ng Diyos ay, sabi ko nga, ay napakayaman. Kung bibigyan lang tayo ng Diyos sa mata ng kapahayagan, nakikita mo salita ng Diyos. Minsan sa mga quotation ni Brother Branham, doon mo makikita, may mga laman pa pala na doon ilalagay ng Panginoon sa puso mo na ito yung part 2 na gusto kong ilahat mo para sa kanila. Kasi nakaraan, ang topic natin ay kung yung banal na pag-ibig ay maihahatid, no? Doon sa isa kinauukulan, sa hayop man ito, sa tao ito, sabi niya, ang ganap na biyaya ay darating. Sabi niyo ba? Okay, ngayon, ang topic natin ay subtitle about God naman. Diba? Kaya tinawag natin ito the divine love of God. Okay, sabi dito, sa panahon ni Abraham, sabi niya, ano nga ang ating sasabihin? Nasupungan ni Abraham ang ating magulang ayon sa laman. Sapagkat kung si Abraham ay naring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana tayong okay. So, okay sis, gusto ko kasing may lapat sa inyo ng maayos na ayaw ko magmadali. Dinadala ko ng Diyos kung nilagay ninyo sa puso ko yung tamang paglalatag para hindi ko ma-miss yung gustong sabihin ng Panginoon na nilagay ng Diyos sa puso ko para sa kanyang bayan. Sis, punta tayo sa banal na pag-ibig, Tagalog, paragraph 46. Pag-ibig. Hindi, wala, tanggalin mo yung ang. Banal na pag-ibig lang. Tapos 46. Doon lang ako sa may dito. Taas na ng konti. Ayan, so may kulay-pula. Okay. Sabi ni Brother Branham, at kapag naipalabas na ang banal na pag-ibig, at nakarating na ito sa patutunguhan nito, ay iiral na ang ganap na biyaya. Kita nyo? Ngayon, maisip nyo ba iyon ngayon? Isipin nyo, mabuti iyon. Para maunawaan natin mabuti ngayon, kita nyo, kapag naipalabas ang banal na pag-ibig at nakarating na sa kung kanino nakatakda ito, saka maghahari ang ganap sa biyaya. Pagibalik tayo sa scriptures. Sabi dito, sabi ni Apostle Pablo about kay Amang Abraham, sabi niya, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa, yung sarili niyang sikap, no? Kasi iba yung faith by word, diba? Iba yung sariling sikap mo na walang pananampalataya. Meron kasi isang pananampalataya na may nanakit na gawa. Kasi sabi ni James, faith without works dead. Diba? Pag meron kang tunay na pananampalataya, diba? Naniwala ka sa salita ng Diyos, naniniwala ka, anong next? Hindi pwedeng maniwala ka lang. Diba? Anong next? Kung naniwala ka, sabihin, kung naniwala ka, anong kasunod niyan? Kailangan mag-manifest po yung gawa. Okay? Ng iyong sinasampalatayanan. Nasabi dito, si Abraham ay hindi daw inaring ganap, hindi inaring matuwid ng Diyos dahil sa pamagitan daw ng kanyang sariling mga gawa, ay mayroon sana silang pagmamapuri.
Kasi, di ba? So, magmamalaki si Abraham kasi sabi niya, ginawa ko to, lahat to, nagawa ko. Kasi sa kanyang sarili pagsisikap yun, mga kapatid. Sabi, pwede siya magmapuri. Pero sabi niya, datapwat hindi sa Diyos. Pero hindi siya pwede mamalaki sa Diyos. Kasi sa Diyos ang lahat ng gawa ng tao natin. Di ba? Okay. Sabi nito, sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ibinilang na katuwiran, ngayon sa kanya na gumagawa, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang, tatapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaring ganaw sa masama, ang pananampalataya ay ibinibilang na katwiran. Diba? Sabi ni Brother Branham, kapag umiral ang pag-ibig, na banal na pag-ibig sa isang tao, at kapag ito nakarating sa kinauukulan, at sabi niya, at iiral ang isang biyaya, diba? At iiral ang isang ganap, sabi niya, at ang biyaya ay darating. Okay? Okay. Ano tayo dyan? Kasi alam ko, dinatanda ko lang para makita niyo mabuti. Okay. Buksan natin yung Genesis chapter 12. Tama. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. 1 to 4. Okay. So, si Abraham, bago sa tinawag ng Diyos, no? Siguro atras tayo ng pasa, Genesis 11. Kasi si Abraham, nakatira siya sa bayan ng Ur. Yung Kaldeo. Yung lugar ng kinamulatan ni Abraham, yung lugar ng Kaldeo, alam nyo ba, pag pinag-aralan nyo ang mga Diyos nila ng Kaldeo, ay marami silang Diyos na kinikilala. Yun yung kinalakihan ni Abraham. Ang tawag doon ay Ur, ay Babel. Ang tawag doon ay Babel. No? Okay, tingnan natin. Bago nangyari, si Abraham ay nanira, lumaki sa Ur. Okay. Una, dito sa Genesis 11, meron munang tinatawag na nagtayo sila ng Torre de Babel sa lugar niya ng Mount Sinai. Sabi dito, at ang buong lupa ay isa ang wika at isang salita. Okay? At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong silang lahat ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar. No? At sila ay nanahan doon. Okay? At nag-usap, halikayo, tayo gumawa ng mga laryo at ating lutuin mabuti. At inari nilang bato ang laryo at biton ang inaring argamasa. At nagsipagsabi, halikayo, magtayo tayo ng isang bayan natin na isang muog. At ang tuktok niyon ay abot hanggang sa langit. At maglagay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y mangalas sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tignan ang bayan at ang muog na tinayo ng mga anak ng mga tao. Tandaan nyo, hindi ito anak ng Diyos yung nagtayo niyan. So, lahi ito, galing yan doon. Okay? At sinabi ng Panginoon, narito sila yung iisang bayan at silang lahat ay may isang wika. At ito ang isang wika ito ang kanilang pinasimulang gawin at ngayon ay walang makakasawatan ng anumang kanilang balaking gawin. Halikayo, tayo'y bumaba at din ay ating guluhin ang kanilang wika. Sabi nito na ano pa sila'y huwag magtalastasan ng kanilang mga salita. Ganito, pinanganabog sila ng Panginoon mula riya sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. At kaya ang pangalang itinawag ay Babel. Sapagkat doon binulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Okay. So, sa panahon ito, before si Abraham ay pinanganak, ay yung time na lumipas dito ay tinawag na nagtayo sila ng isang Torre de Babel. No, yung Torre de Babel na yon ay nagtayo sila ng pakataas, sabi nila, yung lahat ng tao doon titira at magkakaroon lang ng isang wika, diba? Isang salita. Ngayon sa spiritual speaking, diba? Meron binanggit si ang Bible dito yung Babylonia, at ang Babylonia nito, ang ibig sabihin dito ay Babel sa lumang tipan. Pagdating ng bagong tipan sa Revelation ay tinawag itong Babylonia, no? Spiritual Babel na natatayo sa tore, hindi isang literal na tore, kundi isang denominasyon. Okay? At isang denominasyon ng isang wika, isang sabihin ay isang pananaw, isang doktrina, isang credo, isang dogma. Okay? So, ngayon sa panahon na yon ay pinakita ng Diyos ang literal na Babel, na pagtayo ng isang Torre de Babel. Ang Diyos ay ayaw niya na magkaroon ng ganon.
Okay? Kaya ang ginawa ng Diyos, sinira yung Babel na yon at namangalan yung mga tao na yon. At sabi niya, at doon kung saan sila makarating, nagkaroon ng kanya-kanya mga wika. Yung sabi, sinira na. Kaya yun ang purpose, kaya mayroong iba't ibang denominasyon dahil panggulo yan eh. Diba? Na, sino ba talagang tama? Ba? Baptist, Methodist, sino ba? Pentecostal, Katoliko, sino ang tama? Diba? Nagugulo. Kaya ibig sabihin ng Babel ay kagulumihanan. Spiritual, literal. So, yun yung pinanggalingan ni Abraham. Okay? Kaya yung lipi ni Abraham, yung galing doon sa Babel, ay doon na punta sila sa lugar ng Ur, ng Galdian. Okay? At si Abraham, doon na sila pinanganak. Okay? Kaya pagdating ng Genesis chapter 12, okay? At sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama, ikaw ay papasalupain ituturo ko sa iyo. Okay? Ngayon, si Abraham nakakita ng lingap ng Panginoon. Okay? Diba sabi ni Brother Branham, kapag ang dakilang pag-ibig ay nakarating sa patutunguhan, sa pinatutungkulan o sa kinauukulan, ang biyaya ay darating. Tama? Ngayon, nakakita ng biyaya si Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, umalis ka sa iyong kamag-anakan. Kasi anong uri ng pananampalataya? Yung meron sa lahi nila Abraham. At sabi niya, ituturo kita sa isang lugar. Sabi niya na, okay, tuloy ka muna. Sabi niya, ituturo ko sa iyo at gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padalakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Sabi niya, at pagpapalain ko ang magpapala sa iyo, susumpain ko ang mga magsusumpa sa iyo at pagpapalain ko ang lahat ng mga angkan sa lupa. At kaya yumaon si Abraham ay sa salita ng Panginoon ng Panginoon at si Lot ay sumama pati. Sabihin, ngayon, ito. Merong dakilang pag-ibig ang Diyos. Kasi tawag natin, the divine love of God. Meron divine love ng Diyos kay Abraham. Diba? Nakakita siya ng lingap, nakita niya si Abraham, at si Abraham ay kinahabagan ng Diyos. Mahal niya si Abraham. Nung nagsalita ang Diyos kay Abraham, Abraham, umalis ka sa iyong kamag-anakan at umunta ka. Diba? Ngayon, kaya nga sabi ni Pablo, balik tayo sa Romas. Sabi niya, ano ang sasabihin ng sumpungan ni Abraham ang ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring gana sa mamagitan ng mga gawa, mayroon sana siya ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Sabi niya, sapagkat ano ang sinabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya ipinilan ng katwiran. Okay, ngayon sa kanya gumawa na hindi binibilang biyaya kundi ganti kundi utang. Tatapos sa kanya hindi gumagawa ngunit sumampalataya. Ano sabi ni Brother Branham? Kung ang dakilang pag-ibig ay dumating ito sa iyo. At sabi niya, at ito ay makarating. Okay, basahin natin sandali. Huwag tayong halos dyan. At kapag naipalabas na banal na pag-ibig at nakarating na sa patutunguhan ito. Diba? Mayroong dakilang pag-ibig ang Diyos. At sino yung tao pinatutungkulan niya? Si Abraham. At sabi niya, kapag ito'y nakarating kay Abraham, diba sabi niya, at nakarating na sa patutunguhan ito, ay iiral na ang ganap na biyaya. Kaya sabi ni Pablo, sa pananampalataya ni Abraham, dahil si Abraham ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, si Abraham ay nung pagtawag ng Diyos kay Abraham, meron siya dakilang pag-ibig, meron siya divine na pag-ibig. Kasi God is divine, mga kapatid. Okay? Kaya sabi niya, meron siyang pag-ibig sa isang tao doon sa, sabi niya, Abraham, magpapasimula ako sa iyo ng isang panibagong lahi sa pamamagitan mo. Kaya sabi ni Pablo, si Abraham ay nakalingap ng biyaya sa paningin ng Diyos. Sabi niya, nung marinig ito ni Abraham, sabi niya, si Abraham daw ay, sabi niya, gumawa, sabi niya, siya sumunod. Sabi ng Bible kanina, si Abraham ay umalis sa bayan niya. Sabihin mga kapatid, nung pumasok si Abraham, di ba, sabi ni Brother Branham, di ba, ito siya, balimbawa niya, sabi niya, may isang lalaki, nasa pulpito ako, di ba, lahat ng mga nangaral,
Diba? Sabi niya, pinapatay niya. Sabi niya, lumapit sa sarapan ko. At dinuraan ng mukha ko. Diba? Sabi niya pa nga ng haraling ko. Sabi niya, pero sabi niya, uhulihin siya ng mga pulis para hulihin siya para siya ay igulong dahil sa ginawa sa kanya as a ministro. Pero sabi ni Brother Branham, kung iba yung tao na yun, iba na yung tao dinuraan niya, ano ang gagawin niyo? Pero sabi ni Brother Branham, mayroong isang bagay na dakilang pag-ibig na nilagay ng Diyos sa puso ko. Diba? Pero sabihin, saan galing yung pag-ibig na yun? Diba sa Diyos galing yun? Na ibinigay ng Diyos kay Brother Branham. Sabi niya, ngayon, may isang bagay na nahulog sa puso ko nang sabi niya, nakaramdam ako ng kakaiba. Ngayon sabi niya, naawa sa tao. Tapos sabi ni Brother Branham, di ba? Nagkaroon siya, imbis na magaling siya, pagsalita sa masakit na salita, pero sabi niya, ay nagkaroon siya, naawa sa isang tao, nahabag. Kaya sabi niya, bumulag tayong tao, sabi niya, kapag dumating na ang pananampalataya sa iyo, at ito'y dumating sa, at umirat ito, at dumating ito sa, dapat na patunguhan, sabi niya, iir lang biyaya. Pwede patayin ng Diyos yun, ng tao yun, sa palastangan niya sa ministro ng Panginoon. Pero pinatawad din siya ng Panginoon kasi bakit? Kasi may pag-ibig ng Diyos. Nilagay kay Brother Branham para patawarin niya yung tao yun. Yung tao naman nakalasap siya ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Okay? Tingnan nyo lang mabuti mga kapatid na halimbawa ko. Pero hindi ito pinaka-context ko. Pinapakita ko muna sa inyo yung part 1. Okay? Para mapunta tayo sa pinaka-topic natin. Pinatawag natin ng pinaka-climax. Okay? Kasi hindi nyo maintindihan yung climax ng part 2 kung hindi nyo maintindihan yung part 1. Okay? Yung pangalawa. Diba? Sabi ni Brother Branham, siya ay nagdadamo ng bakuran nila. Kasi mataas yung mga diba? Yung mga damo. At ang sabi niya ay hindi niya sinasadya, natamaan niya yung bahay na putakte. At nagliparan yun. Siyempre, ikaw pa naman, bulabugin mo yung isa. Kahit naman bulabugin ka sa bahay mo, di ba? Siyempre, ikaw din. Kung yung mga insekto nga, nagwawala sila Hammock po yung mga tao. So, nung nagalaw yun ni Brother Branham, so nabulabog yung mga tao, ano doon yung tipo na talagang umiikot na sa kanya para siya ay kagatin. At pag ikaw ay naputakte, paligiran ka ng buong katawan ng agad ka, mamamatay ka, kapatid. Diba? Yung isang agad lang ng putakte, maga niya, grabe. Pero sabi ni Brother Branham, imbis na ito yung hampasin niya, magalit siya doon sa mga putakte, diba? Bulabugin niya. Pero sabi niya, meron na namang nilagay ang Diyos sa puso niya ng isang divine love. At nagkaroon siya ng awa doon sa mga hayop, doon sa mga insekto na yon. Kaya sinasabi niya, di ba, humingi siya ng tawad, pasensya na, nagambala ko kayo, di ba, sinira ko yung bahay ninyo. Sabi niya, ako yung ministro ako ng Panginoon, bumalik na kayo sa inyong pinagalingan. Sabi ni Brother Branham, di ba, sabi niya, bakit? Kasi merong isang bagay na binigay ang Diyos sa Brother Branham, at sabi niya, yung pag-ibig na yung pagmamahal niya sa isang hayop, at sabi niya, kapag yung pag-ibig ng Diyos ay dumating ito sa kinauukulan, at ang biyaya darating. Diba? Yung mga hayop na yun, hindi sila nakakaintindi. Pero dahil ang Diyos ang naglagay doon sa puso ni Brother Branham, at ang Diyos yun ang lumikado sa mga hayop, sabi niya, sabihin, naramdaman nila yung pagmamahal ni Brother Branham. Diba? Kaya sabi kanina sa quote natin sa Bible, love one another. Ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Kapag ang isang tao nagmamahal, diba? Nakapasok ka doon sa loob ng kanyang atmosfera. Diba? Mapipil mo yung presence niya na mayroong pag-ibig Pero subukan mo sa isang taong galit na galit. Mamalayo pa lang. Pero pag once na ikaw ay nakapasok na sa tinatawag natin noon ng hangganan, na makapasok sa galit niya, magagalit ka na rin sobra. Kasi yun yung atmosphere. Diba? Pero kapag sa isang tao na may pag-ibig ng Diyos para sa iyo, diba? At nakarating, kasi, diba? Kahit gaano kagalit ng isang tao, binigyan siya ng Diyos ang pag-ibig niya, diba? At para sa kanya yun, maamin na, alam mo, mahal pa rin kita, kapatid. Kahit anong mangyari, kahit anong pang gawin mo, mahal na mahal kita. Once na sumakbang pa sa sayo ng malapit, alam mo na 10 feet, diba? At napasok mo sa presensya ng Panginoon, sa atmosphere na nilagay ng Diyos sa puso mo, hindi pwedeng hindi na mararamdaman yun. Maaaring bitawan niya yung nahawak niya, maaaring yung galit na galit siya, diba? Bigla na lang siyang kakalma. Kasi bakit? Kapag dumating umiral ang pag-ibig ng Diyos, doon sa pinatutungkol, doon sa taong involved,
Sabi niya, magkakaroon ng biyaya. Okay? Ngayon, isa pang kwento. Malipad na si Brother Branham sa aeroplano, papunta sa India. Biglang nasiraan yung aeroplano. Sabi niya, maglalakad-lakad muna ako. Kasi sabi niya, matagal pa naman bago maayos yung aeroplano. Diba? Kung saan siya dinadala, sabi ni Brother Branham, hindi ko alam, parang yung paa niya dinadala sa kung saan. Sa kwento, meron isang babae na meron siyang anak. Hindi siya nagkaanak, sabi doon, ay siya nag-pray, sabi niya, magkaroon ng anak, at binigay ng Panginoon. At sabi ng babae, kaya lang, yung babae, sabi niya, yung anak niya na binigay ng Panginoon, ay napariwala yung bata. Diba? At nagkasakit yun. At yung babae yun ay nananalangin sa Panginoong Diyos, sa Panginoon, na sana ay gumaling yung kanyang anak. At sabi niya, kung kukunin man siya ng Panginoon, at ang gusto niya, ay wala sa problema kung kukunin ng Panginoon, pero ang gusto lang niya, ay kunin siya ng Panginoon na ligtas. Kaya nanalangin mo ba yan, mga kapatid? Ngayon, ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa panaginip na hindi na nakita ang mukha ng lalaki, pero malabo yung kanyang paningin. Pero sabi niya, naka-overall American. Diba? Tapos yung sombrero ay nakatagilid. Yun yung kanyang panaginip. Sabi niya, pag nakita mo to, yan na si Elijah. Diba? Kaya nga, sabi niya, nung naginip siya, pagkatulog niya, nagising siya sa umaga, tumayo siya sa pintuan ng bahay niya, inaabangan na lumaan si William Branham. Hindi na kilala si William Branham. Pero makikita lang niya doon sa pamamagitan ng kanyang panaginip, doon sa suot, di ba? Naka-Amerikana, tapos yung sombrero, naka-side view, di ba? Si Brother Branham, pag sombrero yan ng parang sombrero ng kopo, hindi yan nakaganon, nakabaloktot yan, pag tingnan niyo sa mga picture. Sabi, inabangan niya, tapos dumaan si Brother Branham, di ba? Naglalakad si Brother Branham, sabi sa kanya ng angel, okay, lumampas ka na. Sabi niya, bumalik ka. Sabi niya, nakatalikod siya. Sabi niya, bumaling ka sa kanan. Sabi niya, matras ka ng konti. Doon sa kanto, lumakad ka. Tapos, doon yung babae. Sabi sa kanya, Parson, magandang umaga po. Sabi niya, paano mo ako nakilala? Sabi niya, sa pamagitan ng panaginip. Diba? Ibig sabihin ng Parson ay manggagawa, ministro. Sabi niya, paano mo ko nakilala? Sabi niya, pinakita ka ng Panginoon sa panaginip ko. Diba? Sabi niya, yung anak niya may sakit. O diba? Nanalangin si William Branham. So nanalangin yun at pinagaling ng Panginoon yung bata. At nung kwento pa noon ay lumipas yung 2 taon ay yung bata ay sinabi sa kanya, magandang umaga po, Parson. Diba? At sabi sa kanya, hindi mo ba ako nakikilala, Brother Branham? Diba sabi pa nga niya? May sabi pa niya, ako yung bata 2 years ago na pinagaling mo, pinag-pray mo at ngayon magaling na. Sabi niya, at ngayon po, ako po ay isa ng Kristiyano. Diba, ang pinakamaganda kasing bagay mga kapatid, hindi lang tayo magaling pinagaling tayo sa karamdaman. May sakit tayo? Oo, nandiyan na tayo. Diba? Sa Bible, lahat ng pinagaling ng Panginoon, hindi naman, kasi ang kagalingan sa katawan, temporary lang yan. Hanggang hindi tayo napapalit change, talagang uubuhin tayo. Sabihin natin, dapat ng Kristiyano, hindi nuubo. Wala pong pananampalataya, ganyan. Dapat ng Kristiyano, hindi na nagkakasakit, wala pong turong Biblia. Ang lahat ng pinagaling ng Panginoon sa kanyang panahon, lahat sila ay nagkasakit. Lahat ng binuhay ng Panginoon, lahat ngayon ay patay na. Pero ang pinakamahalaga, yung kagalingang spiritual. Diba? Yun ang pinakamahinam sa lahat. Ano ba yung spiritual? Diba? Yung kasalanan. Ano ba yung mga bunga na yan? Pagpatay. Diba? Pagsasalita ng hindi tama. O yung mga karakter na hindi tama. Yun yung karamdaman. Yun yung sakit na dapat natin ipag-pray at magaling. Hindi yung mga sakit sa sipon. Minom ka lang ng Biogesic. Mamaya wala na yan eh. Diba? Merong gamot para sa physical at merong gamot para sa spiritual na sakit. So, yan ang mga kapatid. Kaya sabi niya, Brother Branham, isa na akong Kristiyano ngayon. Diba? Ano sabi niya? Kapag dumating ang pag-ibig ng Diyos sa'yo at umiral ito at nakarating ito sa kinauukulan. Diba? Sumampalataya yung tao. Halimbawa, may pag-ibig ka, galit na galit sa isang tao, yung taong yun. Diba? Makapasok sa atmosfera mo. Diba? Makapasok siya, makalapit siya sa'yo. Mapipil niya yung presence mo.
yung pag-ibig ng Diyos nilagay sa iyo. Na kahit galit na galit yung taong yun, pero ikaw kalmado ka pa lang, kalmado ka pa rin. Di ba? Wala ka naman makikita ng isang tao na galit na galit. Yung kalmadong tao, sinuntok niya dahil kalmado. Hindi. Bakit nasuntok niyo? Kasi galit na galit din yung mausap niya eh. Pero kapag ang isang tao, kahit galit na galit yan, once, susunod ganyan eh. Pero dahil pag nakatapag sa atmosfera mo, susunod ganyan, hindi na galit maramdaman niya. Maaawa na rin sa'yo. Mamahalin ka na rin niya. Kasi bakit? Kasi nga, meron siyang pag-ibig sa'yo, hindi ka niya ginagawa ng masama, at sabi niya, at yung pag-ibig na yun, para sa'yo, nakarating sa'yo yun, at sabi niya, at naramdaman mo din yun, kaya hindi mo na tinuloy. Sabi niya, diba na, kapag ang banal ng pag-ibig ay nakarating sa pinakukulan, iiral ang ganap na biyaya. Diba? Yun, isa pang kwento niya, ako sa Toro. Meron siya pupuntahan, mapipray siya na may sakit. Ang ginawa niya, dahil malayo yung kanyang dadaanan, sumulkat na lang siya doon sa bakod, na nakalimutan niya, meron palang isang toro nakakulong doon na masyadong mapangis. Diba? Sa kwento. Ngayon, pagtalon niya, malayo pa yung toro, pero nakita niya, galit na galit yung toro, talaga yung paa niya, kinakamot na talaga gano'n, di ba? Galit na galit. Sabi ni Father Banang, wala akong punong makyatan, wala akong bakod, hindi na ako makatalon sa bakod, kasi nga, siyempre, para makatalon ka sa bakod, kailangan mo muna ng tinatawag dito, yung parang, kailangan mo muna ng puwersa, lalayo ka, para kukuha ka ng buwelo, para makatalon ka. Siyempre, sa taas, sa sobrang taas ng bakod, hindi na magawa ni Father Banang, no? Siyempre, ayan ha, yun na yung pagkakataon, sa paragraph 95 yan, sis. Okay, ayan, medyo mabasahin ko yan kasi dito na ako medyo papasok na konti sa climax. Okay? So ngayon, yung sabi ba naman, wala na akong pagkakataon para ako tumalon, bumalik, walang puno. Sabi niya, ay wala na akong magagawa. Sabi niya, imis ulan, ito yung mamamatay na ako dito. Okay? Yung sabi dito sa paragraph 95, hanggang 100 tayo. Sabi niya, subalit, bigla-bigla na lang may bagay na nasimulang dumapo roon sa puso ko. Okay? So, alam niyo, kapag yung pag-ibig ng Diyos ay dumapo sa isang tao, lumagay sa puso ng isang tao, di ba? Sabihin, pinakakalma ka nito. Kahit anong galit mo, di ba? Kapag dumating na ang banal na pag-ibig ng Diyos sa puso mo, nilagay niya, ang kalulatian ng Diyos ay may bagay na pumasok sa aking puso, sa loob-loob ko nagambala ko ang kawawang hayop na yun. Alam nyo, kapag dumating ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, yung pag-ibig na yun, ang sasabi, nagambala kita. Diba? Nagambala ko yung kawawang hayop na yun. Hindi naman ang kawawang hayop na yun. Sabi ni Father Banang, ang diablo ang siya natulak sa kanya na gawin niyon. Tandaan niyo yung quote na yan, namaya. Pupunta ako sa climax, mga kapatid. Ang diablo ang siyang natulak sa isang tao, sa isang hayop, para maging masama. Pero kahit anong sama ng hayop, anong sama ng tao, pag umiral ang biyaya ng Diyos. Diba? At kung ikaw ay pinatutungkulan ng biyaya ng Diyos, diba? Naging kalma, naging maayos, at bumabalik ka sa dati. Dahil doon sa isang bagay na biyaya, dumating ang biyaya ng Diyos, diba? Sabi dito, kawawa yung hayop na yun, pero sabi niya, hindi naman siya yun. Sabi niya, ang diablo ang siyang natulak nito. Kasi dati, diba, hindi naman ganito mga hayop noon eh. Sa panahon ni Adan, kontrol lahat ni Adan. Ang leon, ang dito, ang lobo, diba? Ang dito yung mga, yung tupa. Kahit sino magkakatabi, wala problema. Pero ngayon, pag tabi-tabihin mo yan, hindi pwede yan mangyari ngayon. Pero kasi bakit mga kapatid? Kasi yung kumukontrol sa mga hayop na wala sa posisyon. Diba? Ngayon, anong nangyari? Sino yung kumontrol sa kanila? Ang diablo. Ang diablo, hindi yan, ang bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig. Ang bunga ng diablo, kabaliktaran, hindi yan pag-ibig. Ang Espiritu Santo ay kapayapaan. Ang diablo, hindi yan kapayapaan. Diba sabi nga, pumatay, John chapter 10 verse 10, pumunta lamang dito ang magnanakaw upang pumatay, magwasak, at sumira. Kapag ganyan ang nasa loob ng bahay, sa loob ng iglesia, sa lahat ng bawat lugar, alam nyo, ang diablo ang nasa inyong lugar. Nasa atmosphere kayo ng diablo. Dapat ang isang Kristyano, dapat marunong din tayo tumingin.
Hindi, pinapatulan pa natin, ginagalit pa natin, galit na, gagalitin mo pa lalo, atmosphere. Sabi, para sa mga nasa atmosphere natin. Hindi, wala man lang isa sa inyo mahulong kumapa, uy, Satanas, si Toto. Dapat pag ikaw, meron kang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, mas ahead yung kapangyarihan na meron ka. Di ba? Merong isang atmosphere na meron sa iyo. Pag sabi niya, ang diablo ay pumarito lamang upang sumira. Pag nakikita mo na yan, ganyan, dapat alam mo na yan, pero hindi. Minsan tayo, Kristiyano na tayo, pero makawala tayo sa, di ba? Pag nagalit yung tao sa'yo, galit ka din. Pag nagalit yung galit na rin sa'yo, talagang, di ba? Pag nasaktan ka talaga, nasabi mo talaga yung mga sasakit ng mga salita. Kasi nasaktan ka. So ngayon, ang diablo, kabaligtaran niyan. Ang Espiritu Santo, pag-ibig, kagalakan, katuwaan, kapayapaan. Baliktarin mo lang yan. Kapag nakita mo hindi ganyan, huwag ka nang magtaka. Sabi ko ba, ano siya, di ba? Sabi na kalaban natin ay 24 hours yan. Kalaban mo. Ngayon, dapat kilalanin mo walang kaway mo. Sabihin, hindi ko nakasalubong si Satanas eh. Mga panahon na eh. Hindi pala nakasalubong, kaya pala kasama niya eh. Kasama niya. Hindi ko talaga makasalubong kasi kasama mo pala kapag lakad mo, lagi mong kasama. Ibig sabihin, dapat tayo, binigyan na tayo ng Diyos, ng Espiritu, dapat alam na natin kung, kaya sabi niya, search every spirit. Saliksikin ninyo bawat Espiritu kung sila sa Diyos. Diba? Meron na tayong mga ganyan, binigyan na tayo ng Diyos sa mga ganyang katangian para makilala mo kung sila sa Diyos, kung sino hindi sa Diyos. Diba? Meron na tayo, binigyan na tayo. Kaya sabi dito, ang diablo ang nagtulak doon sa mga hayop para gawin yan. Kaya sabi, nung dumating yung banal na pag-ibig, hindi si Badabana nagalit doon sa oso, ay sa toro. Nagkaroon pa siya ng pagmamahal, ng pag-ibig doon sa isang hayop. Ang pag-ibig na yun, hindi galing kay Badabanam yun. Ibinigay na Diyos sa puso niya yun. At para makaramdam si Badabanam ng habag doon sa isang hayop. Nahabag si Badabanam sa isang kaluluwa. Nahabag si Badabanam sa isang tao. Hindi na pag-ibig yun. Pag-ibig ng Diyos yun ang nilagay sa kanyang puso. At kapag pag-ibig ng Diyos dumating sa iyo at ito'y para sa isang tao, tihira ng ganap na biyaya. Kumbaga, kung para kay Father Ramil yung biyaya na yun, natapag ko kay Father Ramil, alam ba, binigyan ako ng Diyos sa pag-ibig para kay Father Ramil, at si Father Ramil ay nakita yun, magkakaroon ng biyaya. Diba? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero kung walang gagawin, halimbawa si Father Ramil, walang biyaya mangyayari. Kaya si Abraham, nung tinawag ng Diyos, napag ang Diyos sa kanya, may pag-ibig, at si Abraham ay sumapalataya. At tinuloy siyang inaring ganap si Abraham. Bakit? Kasi nakarating kay Abraham ang tunay na biyaya. Diba sabi ni Pablo, si Abraham ay inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Taas ating basa. Sabi niya, at isang bagay lang ang tanging alam ko. Heto, iyon. Gusto kong pakinggan ninyo. May isang bagay lang na sabi niya, makaagat iso diablo. Tandaan niyo to. Kung gusto nyo kalabanin ng diablo, hindi sa pamamagitan ng kaloob, ay magaling ako mag-preach, kakalabanin ko ang diablo. Magaling ako kumanta, magaling ako mag-song leader, maganda ang boses ko, hindi nyo matatalo ang diablo dahil dyan. Ano sabi niya? Yun ay ang purong banal na pag-ibig. Gagapiin ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Ngayon, na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ginapin nito ang problema tungkol sa kasalanan, ginapin nito ang problema tungkol sa karamdaman, ginapin nito ang lahat ng isang, okay. Kuha na natin yan, sis. Pero, huwag natin paano yan. Talo tayo sa Bible, 1 John chapter 4. Verse 7. Sabi dito, mga minamahal, mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakikilala sa Diyos.
Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Di ba yun lang po yung pinag-uusapan natin? Ano sabi? Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Okay? Okay, ano sabi? Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag binasa niyo yung toro, balik tayo doon sa toro, sis. Okay, basahin ko muna sandali. Taas mo muna konti, sis. Meron akong gustong buksan. Gusto ko muna basahin. Hindi, doon tayo kanina. Yung may, hindi, doon sa may kulay pula. Hindi ko alam kung 96, 97 na ba yan. Meron ka lang pulang pinakita kanina. Sige pa, taas pa. Okay, taas lang. Okay, doon tayo sa may pagsinta. Okay, sabi dito, baba mo konti. Gawin na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ginapin nito ang problema tungkol sa kasalanan. Ginapin nito ang problema tungkol sa karamdaman. Nagagapiin nito ang hiduaan sa iglesia. Gagapin nito ang lahat ng mga bagay na hindi ito katulad na dapat gapiin. Gagawin nito ang iyong kung hayaan lang nito na gawin iyon. 697. At nang magsimula ng sumugod sa akin, tandaan niyo mga kapatid ha, tingnan niyo mabuti ito. Dadaanin natin ito mamaya. Okay, sabi niya, nang magsimula na, ano yun? Yung toro. Diba? Galit na galit yung toro na yun kasi ginambala siya. Nang magsimula na rin yung toro, sugurin si Balabanam na malaking hayop na yun. At imbis na magalit sa hayop na yun. Diba? Imbis na magalit siya, hindi siya nagalit. Ano sabi niya? At imbis na magalit sa hayop na yun, kapatid na may minahal ko pa siya. Diba? At naisip ko, isa kang nilalang ng Diyos. Sino pa ba ang ibang makakalika sa iyo kundi ang Diyos? At tahimik kang nakahiga dyan. At nagpunta ako sa teritoryo mo. At may mga babala naman sa buong bukid. Sabi niya, meron naman palang warning sign. Diba? Hindi ko iyon naisip. Basta ko na lang binago ang dati ko nang kinadaanan. Kasi nalik niya si Badabana. Sumukat para magpunta at manalangin para sa may tao may sakit. Ngayon sabi niya, hayun nga't nakita ko nilalang na iyon na paparating na. Malayo pa yung baka. Itoro. Ang ulo niya ay nasa ilalim na. Papasok-swag ng ganon. Sabi niya, wala na pa ganon. Sumusugod na siya sa akin para patayin at alam ko iyon. Subalit nagpasimulang dumating ang banal na pag-ibig. Sabihin, pagwas pala dumating ang banal na pag-ibig, hindi ka gagalaw sa sarili mong kilos, ang gagalaw para sa iyo ang Diyos. Nung dumating daw, nung magsimula na dumating ang banal na pag-ibig, naisip ko, kawawang nilalang. Sino nagsabi kawawang nilalang? Yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa Kanya. Sino nagmamayari ng banal na pag-ibig? Ang Diyos. Di ba? Na binigay sa isang tao. Kapag dumapo ang banal na pag-ibig sa isang tao, binigay sa iyo, binigyan ng Diyos ang banal na pag-ibig. Kaya niya binigay yan. Meron niyang nararapat para sa isang tao. Nabawa ako. Diba? Nagkaroon kami ng kunwari, isang usapang hindi naging maganda, pero binuhod nilagay ng Diyos sa puso niya, di ba yung pag-ibig, banal na pag-ibig. Nakaramdam si Brother Onan sa akin ng awa, ng pagpapatawad, ng pagmamahal. No, hindi niya naramdaman yung binantaw ang Diyos, pero ako naman, halimbawa, dahil naramdaman ko kay Brother Onan yun, at dahil ako yung nandun siya, sabi niya, pinapatawad na kita, brother yun, anak ka, ano man yung mga bagay na ginawa ko din, patawarin mo ko ganito, ako din, ikaw din, pinapatawad na rin kita. Diba? At yung taong yun ay, naramdaman niya yung presensya ng pagmamahal ng isang tao, sabi niya, at yung taong yun ay, binaba niya rin yung sarili niya, at ang biyaya ay darating. Ngayon, kay Brother Branham, dumating yung banal na pag-ibig dahil sa hayop. Sabi niya, kawawang nilalang. Hindi siya nagalit. Pero sabihin, ministro ako. Pero sabi niya, isang ignoranteng hayop. Sabi niya, isang inosenteng hayop yun. Sabi niya, isang wala nang ibang alam. Sabi niya, nariyan kang nakahiga ka lang dyan. Sabi niya, ginambalakit naman kita. Kaya ngayon, ako ay lingkod ng pag-Diyos. Ikaw ay isang nilalang ng Diyos. Pero hindi siya nagmamalaki. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos, ba sabi ng binasa natin, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, ang pag-ibig ay hindi makasarili, ang pag-ibig ay hindi hinahanap ang kanyang sarili.
Diba? Lahat ng pag-ibig sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13. Diba? Sabi niya, sa pangalan ng Jesucristo, bumalik ka na at mahiga na dahil papunta na ako para manalangin para sa isa sa mga may sakit sa anak ng Diyos. Bumalik ka na at mahiga. Okay, 100? At pagsugod na yun, sabi na, pasugod na noon sa akin ang torong. Tingnan niyo mga pati, tingnan itong quote na to. Yung kanina, tandaan nyo to, kasi pupunta na ako sa climax. Sabi niya, pasugod na yung toro. Diba? Tumatakbo na siya. Malapit na kay Banabanam. Sabi niya, ng buong bilis na makakaya niya, walang takot, ni hindi ako nakatitingman na may natakot kaysa natakot ako kay kapatid na Nebel, na nakaupo mismo rito, isang dalisay lamang ng banal na pag-ibig. Pero si Banabanam, hindi na rin siya nakatamba, natakot. Nung nakita niya, yung toro, lumalapit na sa kanya, hindi na siya natakot. Ang naramdaman ni Banabanam, mahal ko yung hayop na yun. Ako yung may kasalanan. Sabi niya, sana, di ba? Yun yung isang dalisay. Sabi niya, habang lumalapit yun, sabi niya, isang dalisay na banal na pag-ibig na sa puso ko, ano ang ginawa nito? Lumiga iyon ng kapaligiran. Halimbawa, ako si Banabanam, andyan yung toro, o palapit na. Mahal ko yung hayop, dumating yung pag-ibig ng Diyos. Pinalibutan ako ng 10 feet ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, lumiga iyon ng kapaligiran. At sabi niya, at ang torong iyon ay nakapasok mismo sa kapaligiran iyon. Hindi lalampas ng 10 talampakan, 10 feet. Well, dito. Hanggang dyan kay Susarosan yung 10 feet. Okay, bago yan. Yan. Yan yung 10 feet, yan ang kalayo. Sabi niya, nung dumating na yung baka dyan, biglang huminto yung baka. Kasi bakit? Nakapasok sa kapaligiran. Na atmosfera ang ginawa ng Diyos, nilagay sa puso ko. At nahabag ako sa tao. Ano sabi? Hindi lalampas at talampakan ng layo mula sa akin. Huminto siya at pinadyak ang kanyang mga paa. Tumingin siya mismo rito, talagang talunan na may pinakamahabong anyo at sa kanyang mukha at tumalikod at naglakad at nahiga at dumaan ako sa agawat ng 5 talampakan ang layo. Dinaanan pa niya yun, 5 feet. Pero nila sa inano, ano yun? Kapag naipadama ang pag-ibig, banal na pag-ibig, iiral na noon ang ganap na biyaya. Ngayon, tingnan nyo. Di ba? Sa panahon ng toro, sinasabi ni Banabanam, lumikha yung banal na pag-ibig ng isang kapaligiran. Kahit anong sama ng toro, nung makapasok ng toro dito, di ba? Ay, yung toro umamo. Ang sabi ng Biblia kanina, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang isnugo niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Ang sabi ng Bible, John 3:16, for God so loved the world. Di ba? Sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos, meron siyang divine love, at ang Diyos ay meron siyang atmosphere. Ang atmosphere niya ay si Jesucristo. Yung isang tao makasalanan, yung isang tao gaya ka ng masama, nung makapasok sa atmosphere ng Diyos, Jesucristo, pinatawad lahat ng kanyang kasalanan. Kasi bakit? Siya ang pinatutukulan ng biyaya. Sabi na, gayon na lang daw pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man. Gayon na pinatutukulan sa sino man sa sampalataya. Sa Jesucristo ang atmosfera ng Diyos. Ang sabi dito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang daw ang sino mang sumampalataya, kanino ang address? Sa lahat ng maniniwala, sa lahat ng sasampalataya, iiral ang biyaya. Diba? Sabi doon, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Kahit anong sama ng isang tao. Pero habang lumalapit siya sa presensya ng Panginoon, sa atmosphere ng Panginoon kay Jesucristo, unti-unti, patulad ng toro, galit na galit siya, sama-sama niya, diba? Sobrang sama niya. Nung makapasok siya doon, sumampalataya sa salita ng Panginoon, diba? Sabi niya, pinatawad siya ng Panginoon, nakadama siya ng biyaya. Ang sabi niya, kasi bakit? Kasi nga, kapag ang biyaya, ang libang ng pag-ibig ng Diyos,
ay dumating sa isang tao sa pinatungkulan, sabi niya, iiral ang biyaya. Eh sabi doon, naipataman niya, manal na pag-ibig, sabi niya, iiral doon ang ganap na biyaya. Eh sabi, basta tuloy natin dyan, 3:16. Sabi doon, 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan. Hindi niya sinugo ang kanyang, hindi, ang pag-ibig niya, hindi yan ibinigay sa sanlibutan. Kanino umiiral ang pag-ibig ng Diyos? Sa Jesucristo, sa mga taong pinili niya, doon sa mga taong pinatutungkulan niya. Kapag yung mga taong yung pinatutungkulan ay nakapasok doon sa atmosphere ng Panginoon, ang biyaya man nangyayari. Bakit dati, diba? Iba tayong tao dati. Diba? Hindi tayo pare-parehas ng mga ugali, hindi tayo pare-parehas ng mga pinagdaanan, hindi tayo iba-iba tayo ng mga ginawa. Diba? Pero nung tinawag tayo ng Panginoon, nung makapasok tayo sa atmosfera ng Panginoon, di ba, dumating ang biyaya sa atin. Yung kahit na, alam mo yung galit na o ikaw ay gumagawa ka ng, di ba, ng isang bagay na, makita mo, nung ikaw ay makapasok sa presensya ng Panginoon, bigla kang nagbago. Kasi bakit? Kasi yung biyaya, umiral sa iyo. Kasi ikaw yung pinatutungkulan. Sabi niya, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. At ang sumampalataya sa Kanya ay hindi inahatulan, at ang hindi sumasampalataya hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw. Okay. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa ilaw ng sabi niya, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Okay? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Sabi niya, pag gumagawa tayo ng mga bagay na hindi karapat-dapat, sabi niya, galit tayo sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Natapwat, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginagawa ng Diyos. Di ba? Dati tayo hindi gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos pero nung tayo makapasok tayo sa pag-ibig ng Panginoon, sa divine love ng Panginoon, di ba? Mayroon mahal na mahal tayo, ay sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, gawin na lang daw ang pag-ibig niya sa atin. Kaya binigay niya kanyang bugtong na lang. Sabi ni John, at ipinagaman ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin sa ating pagmamahal. Sugo na sa Jesucristo sa atin. Diba? Isabihin, kanino pa patungkol naka-address ang pag-ibig ng Diyos? Sa Jesucristo, binigay niya sa mga tao, sabi niya, sa mga tao sa sampalataya. Kaya nung sumampalataya sa Jesucristo, sabi niya, at iiral na ang ganap na biyaya. Diba? Na kahit anong samahan ng tao, dahil minahal ka ng Panginoon, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Nung ikaw ay makapasok sa presensya ng Panginoon, di ba binago ka ng Panginoon? Nabago tayo. Inatawad tayo ng Panginoon. Di ba? Ay sabihin natin, hindi tayo perfecto, di ba? Pero minsan mahirap din sa akin at sinasabi, hindi ako perfecto. Minsan, okay naman sabihin niya, huwag na, alam mo minsan self-pity na tawag yan. Dapat, sabi ni Pablo sa Hebrew chapter 13, let's go on to perfection. Hebrew chapter 6, iwanan na natin yung mga bagay na pasimulang araw at tayo tubo muna sa kapasakadalan. Diba? Wala na natin na tayo lagi natatapa. Pero next, ano dapat gawin? Let's go on. Hindi natin kailangan pa ipako pa ang Panginoon sa muling pagkakataon. Hebrew chapter 6. Sabi niya, kaya English mo. Kasi binambi ko kasi let's go on. Okay, therefore living the principles of, sabi na, the doctrines of Christ. Iwanan na natin yung mga pasimulang aral ni Cristo. Let's go on unto perfection. Sabi niya tayo tumungo na sa kasakdalan. Sabi niya ito, nagkamali ako, nasinungaling ako ngayon. Hindi ka naman pupunta sa inferno. Diba? Kasi niligtas na ng Panginoon Meron bang, sinabi ligtas na ngayon, bukas hindi? Sabihin, kapag ang isang bagay na paulit-ulit ang ginagawa, hindi ibig sabihin perno ka nun. So, kailangan mo lang i-mold yung sarili mo. Kailangan pumunta ka hanggang ikaw masakdal. Pag sinabi sakdal, hanggang sa makalimutan mo na yung dati mong ginagawa, hindi mo lang ginagawa. Kasi kailangan mo ma-mature. Ang Diyos, hindi pa pwede yung ligtas. Sabi ng Panginoon, nagsisika. Pag Panginoon, tinatanggap ito sa aking puso, bilang tagapagligtas. Sabi ng Panginoon, ligtas ka na.
Tapos bukas, ang sinungaling ka, sabi ng Panginoon, hindi ka ligtas ngayon. Eh, paano sinabi ni Brother Branham, tinapon ng Diyos ang ating mga kasalanan sa dagat na pagkalimot. Sabi ng Brother Branham, ang Diyos, may isang bagay lang na hindi niya alam. Sabi niya, meron siyang amnesia. Ano yung amnesia? Kung kalimutan niya ng ating mga kasalanan. Pag tinapon na ng Diyos sa dagat ng pagkalimot, ang Diyos, hindi yan inaalaala pa ang ating mga kasalanan. Hindi porket nagkamali ka ngayon, sabihin mo, ay, sa paningin ng Panginoon, hindi po. Wala lang ako na alala eh. Ang kailangan mo lang, ayusin mo lang yung sarili mo. Kailangan mo lang na ayusin mo. Ipapunta ka na sa perfection. I-perfect mo yung sarili mo. Kung mahina ka sa pera, maulit-ulit yan. Lagi, pag nakakita ka ng pera, tutugso ka. O di, makakakamali ka. Hindi may sabihin ng kamali ka. Kailangan mo lang napatuloy. Ma-overcome mo siya. Kasi hanggang hindi mo siya na-overcome, hindi ka mape-perfect. Dahil sabi nito, iwanan natin yung mga bagay na sabi niya, let's go on to perfection. Not lying against the foundation of repentance. Huwag na natin lagi ilagay sa pagsisisi. Huwag na sabihin, puro tayo pagsisisi. Pero patay naman ang gawa. O sabi niya, and faith toward God. At tumapa tayo sa Panginoon. On the doctrine of baptism. Huwag tayo paulit-ulit sa doctrine ng baptism. And lying on hand, sabi niya, on of hands. Nung laging pag-alala, sabi niya, the resurrection of the dead. Totoo may pagkabuhay na magulit. Pero sabi niya, huwag tayo palagi na lang tayo dyan. And eternal judgment. Merong paghatol na walang hanggan. And this will we do. Pero, papayagan lang na pag-usapan natin yung kung ano ba ng Panginoon if God's permit. Sabi niya, for if impossible for those who were once enlightened, pero may imposible sa tao na minsan lang naliwanagan and have test. Sabi niya, at nakalasap ng mga makalangit na biyaya and were made partakers of the Holy Spirit, Holy Ghost, at nakabahagi sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Sabi niya, and have tested the good words of God, at nakatikim ng mga mabubuting mga salita ng Diyos, ng mga kapahayagan. Okay? And the powers of the world to come. Verse 6, if they shall fall away, pero pag siya nahulog, to renew them fall. Sabi niya, pag siya nahulog, to renew them again and to repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God. Sabihin mo, nagkamali ako. Sabi niya, hindi mo na kailangan pang puro na lang repentance, no? Puro na lang kailangan sabi niya, parang nangyayari, pinapako mo humuli ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon. Hindi mo kailangan, pag alam mo nagkamali ka, sabi ko nagkamali ka, ang kailangan mo lang ayusin. Kasi bakit? Kailangan mo mag-level up. Diba? Kung nag-init ang ulo mo ngayon, mainit ang ulo mo, huwag lagi mainit ang ulo mo. Kailangan i-level up mo yung sarili mo. Dapat sanayin mo yung sarili mo. Dapat hindi ka na nag-init ang ulo. Kasi bakit? Wala ka ng kasalanan. Ang kailangan mo lang, ma-perfect na. Diba? Kasi ang inaantay natin ngayon, perfection na lang. Diba? Hindi kung lagi natin sasabihin, kakasala tayo, kasalanan tayo, pinatawag na tayo ng Panginoon. No? Wala tayong kasalanan. Kasi kasalanan yung hindi pananampalataya. Nagdududa ka ba kayo sa salita ng Panginoon? Kasi kung nagdududa ka, nagkakasala ka pa. Diba? Yun ang isang bagay doon mga kapatid. Okay. Yun sinasabi ko mga kapatid. Diba? Nung yung toro na yun, ay makapasok doon sa atmosfera, 10 feet na lang yung layo kay Badabanang. Yung toro, yung galit na makapasok siya doon, nakaramdam siya na yung galit niya nawala. Bigla siyang, sabi ni Badabanang, parang doon ko nakakita ko ng hayop na sobrang napakaamo. Gano'n ang isang tao kapag nakakapasok sa atmosfera ng Diyos. Sabi niya, gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Diba? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay maligkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Quote tayo sa message na when divine love is rejected, sovereign. Last na to, dito na ako magtatapos. Paragraph 17, babasa ko 17. Yung may J. May J. Yan. Paragraph 17. Okay, sabi din ni Badawan sa mensahe niya when the divine love is projected, sovereign grace takes its place. Sabi niya, and when His love
projected his feelings. Christ stepped out to take his place. It requires something to take the place, his love alone. Okay. Napalasis, taas mo konti. Hindi pala dyan ako. Ito mo lang. Doon sa, yung love is, love is one of the greatest instrument that there is in God's great economy. O yan. Pag daw tayo, sabi ng Bible kanina, lapuan na natin. Sabihin, pag nagmamahalan tayo, bawat isa, sabihin, hindi yan Phileo love, hindi yan Eros love, Phileo love po ang tawag dyan. Pag-ibig ng Diyos, okay? Sabihin, ang pinagmulan ng pag-ibig na to, yan, Diyos, di ba? Kung ano yung meron ng Diyos, lahat ng dumapo kay Baba ng pag-ibig, kaya nagawa yun, dahil sa Diyos yun. Kaya si Abraham, tinawag ng Diyos, mahalin na si Abraham. Kaya si Abraham tumugon, at si Abraham nakatugon ng biyaya ng Panginoon kasi umiral ng biyaya. Kaya Abraham kasi dahil tumugon si Abraham. Kaya sabi ni Baba dito, love is one of the greatest instrument. Okay? That there is in God's economy. Pag mayroon kang pag-ibig ng Diyos, nagpapakita yan na ikaw ay nasa ekonomiya ng Diyos. Okay? Kasi ang economy, sabihin, ang bayan ng Diyos ay punong-puno ito ng pag-ibig. Pag hindi ka nagmamahal, hindi ka bahagi ng economy ng Diyos. Okay? So, love is one of the greatest instrument that there is in God's great economy. God is love, ang Diyos ay pag-ibig. Binasa natin kanina. The Bible said that He is love. And when you become one of His children, pag ikaw daw yung naging isa sa mga anak ng Diyos, you become a part of that love. Magiging bahagi ka rin ng pag-ibig niya. Ibig sabihin, pag bahagi ka niya, yung naramdaman, sabi pa nung simulang dumapo sa puso ko ang pag-ibig ng Diyos, nakaramdam ako na isang bagay sa hayop, sa tao. O, di ba? Sabi niya, and when you become one of His children, you become a part of love. You are a part of God's economy. Kung ganyan lahat ng anak ng Diyos, lalaki babae, walang away. Walang samaan ng loob. Kasi bakit? Kapag nilagay ng Diyos sa puso mo ang dakilang pag-ibig, iira ng biyaya sa pinaghuhukulan. Kahit ano sama ko sa isang tao, diba, sama ang loob ko kay Badaola, pag binigay ng Diyos ang pag-ibig sa akin, wala yung sama ng loob ko kay Badaola. Kasi bakit? Kasi binigay ng Diyos sa akin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kumbaga hindi na ako, wala na yon. Sabi niya, you are part of God's economy, you become a subject of His domain. O subject na tayo. Sabihin, tayo ay control na ng Panginoon ng kanyang dominion, di ba? Domain. Sabi niya, and when you do that, you become a sons and daughters of God. Kung ginagawa mo yan, ikaw daw ay anak ng lalaki, babae ng Diyos. And He said, He would give you everlasting life. Ibigay niya ang pag-uwalang hanggang buhay. Now, if I'm not restored, and if I understand it correctly, sabi niya, I have no education. Wala doon siyang pinag-aralan. Just my grammar school. But I thought, sabi niya, may scholar, who should know that the word used giving everlasting life in the Greek word is called Zoe. Ibig sabihin ng Zoe is the God's life. Sabi ng Diyos, gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mo sa palataya ay may buhay na walang hanggan. Ano yun? Buhay ng Diyos. Sabihin, sa lahat ng pinatungkulang inadresan ng Panginoon, sino yung inadresan niya? Sa lahat ng sasampalataya, papasok yung biyaya. At sa biyaya na, magkakaroon sila ng Zoe life. What is the Zoe life? God's life. Sabihin, pag-ibig na rin ng Diyos na nasa kanila. Dapat wala na sama ng loob. Dapat hindi na tayo sumasama ng loob sa isang tao. Nagkakaroon tayo sa isang tao, pero hindi tayo. Iba yung sumasama ng loob mo sa isang tao kasi nagkapagsalita sa ng hindi mo tama, pero hindi tayo nagkikingking. Ang sabihin mo, ba, namali ako eh. Hindi sabihin, alam mo ba, nagtampo ako sa'yo eh. Isang linggo kong dinamdam yun. Kaya, kasalanan mo yan. Pagka gano'n ang nararamdaman mo, hindi yun sa Diyos. Hindi yung buhay ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi yan nagdadamdam. Diba? Pwede kang magtampo, magalit, pero yun lang na nagalit ka sa gagawa ng mali. Pero yun, nagkikimkimin mo pa. Nasabihin mo, pinatawad ko na siya, pero andun pa rin yung dala-dala pa rin. Diba? Ang ano yung buhay ng Diyos na pinigay sa'yo? Eternal life yun eh. God's life yun eh. Diba? Pag meron ka ng buhay ng Diyos,
Andyan na yun. Di ba lumada po yun. Pero sa atin, binigyan niyo na yung divine love. Andyan na sa'yo yun. Di ba? O kahit may mga taong galit, may mga ayop na galit, di ba? Kung meron ng divine love. Sabihin, pag dumating niyo sa, maliban na lang kung magbabago talaga yung reaction mo, talaga, lalo magagalit. Ang subukan mo isang tao na galit. Kabalaman, ba, isang apoy. Gusto mo ng gasolina. Wala lang apoy yan eh. Hindi naman solusyon yung apoy sa apoy eh. O kailangan, subukan mo yung pairali mo sa kanya yung, subukan mo yung apoy. Yelo yung matapat niya. Yung apoy, medyo ihihina yan, alma. Kasi bakit? Kasi hindi niya makaya yung labig ng kaharap niya. Kahit anong galit ng isang tao, kapag ang isang tao, diba, may pag-ibig. Di ba, kung naman ng kalit, ba't pasensya brad, sis, pasensya na. Hindi ko sinasadya, diba? Patawarin mo. Pagka ganun kasi isang tao kausap mo, sa tingin nyo, yung taong kausap mo, magagalit pa lalo. Hindi na yung magagalit. Sabi niya, patawarin mo rin ako brad. Patawarin mo na ako sis. Kasi bakit? Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nakarating sa pinakukulang, sabi niya, at ang biyaya ay darating. Diba? Ay, sabi niya, Joel life yun eh. Then God's love projected. Ano sabi niya? Kapag ikaw daw ay binigyan ng Diyos na eternal life, yun ay God's life. Then, pagkatapos, ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag to you, bring you, and makes you a part of Him in the new birth. Ibig sabihin, pag wala pa ito sa'yo, hindi ka pa pinanganak na muli. Ibig sabihin, kapag ikaw ay born again, meron kang divine love. Yun ang palatandaan, ang isang tao ay pinanganak na muli ng Diyos, meron siyang divine love. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagtatampo, hindi siya nagkikimkim sa mga loob. Kasi bakit? Kasi we are economy of God. We are under of the economy of God. Then you become a child, which is the born or comes from, saan galing-galing niya, and thus puts you in a relationship with God. So much that you're now sons and daughters of God. Okay, and God, the Creator, ang Diyos who created all things by His power, through His spoken word, and everything that is in the Word of God made manifest. The entire world was made, and how we do error when try to ignore God's word or try to limit God's power by our own imagination. For the very earth that you're sitting over tonight is only the word of God made manifest. God made the word by His spoken word. Ginawa niya ng mundo dahil sa pamamagitan ng binigkas na salita. Oh my dirt, o yung kanyang sabi niya, yung aking karumihan, all of the minerals, sabi niya, yung lahat ng sustansya, ng mundo, gold and all waters, and everything that there is nasa mundo is only God's spoken word. Binigkas natin ang salita ng Diyos. If not, where did He get it? Where did it come from? Sabi niya, God said, let there be. Sabi ng Diyos, magkaroon. Sabi niya, it was. At nangyari. Then was faith. What faith? O ano daw ang pananampalataya should we have in Him, in His Word? Okay, taas 19. Okay, then when you become a sons and daughters of God, pag ikaw daw naging anak ng Diyos, your disposition changes. Diba, katulad sa isang toro, ang sama-sama niya, galit na galit siya. Pero makapasok siya sa atmosfera ni Banabanan, pabigla siyang nagkaroon din ng pag-ibig. Kasi bakit? Kasi yung pag-ibig na binigyan ng Diyos kay Banabanan, para yun sa toro. Naramdaman ng toro yun. Kaya ang biyaya yung mira. Diba? Ay sabi ni Banabanan, kapag daw, sabi niya, then when you become a sons or daughters of God, your disposition changes. Sabi niya, ito bago. Your attitude changes. Pag hindi nagbago ang ugali niyo, hindi yan, wala pang divine love. Sabi niya, ang alinaw, yung attitude mo, nagbabago. Your all, lahat. Your look toward life, and toward other change, lahat nagbabago. Diba? Yung dating panasalita kang, bigla-bigla na lang, para magmura ka, diba? Pero dahil nga nung ito, for God so loved the world, is He His only begotten Son, sabi niya, at sinusumpalataya, at tatanggap mo yun, at nakaras ko ng biyaya, nagbago ka. Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo na. Di ba? Ang sabi niya, nagbago lahat ng bagay. Yung change your mind, change your attitude. Diba? Lahat. Yung pagiging rascal. Di ba? Nagbago yun.
Kasi bakit? Kasi napasok ka sa pag-ibig ng Diyos, your look toward life and toward other change, sabi niya, it doesn't means that you just have joined church. Hindi ibig sabihin, ikaw member ka na ng church. Hindi ganun. It's mean that you have been regenerated. You have become a new creation in Christ Jesus, that you have. The old things you have passed away. Lahat ng bagay, lahat ng ugali mo, lumipas na, nagbago na. Pero kung hindi pa rin nagbabago, hindi ka pa rin nagbabago. Hindi mo pa rin alam sabihin. Ano yun? Hindi mo, sabihin dito, isang bagay lang dito, hindi mo tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung dinanggap mo pag-ibig ng Diyos, sabi niya, gaya niya lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya kanyang buktong na anak. Sabi niya, ang sino bang sumampalataya, sino bang makapasok sa presensya ng Panginoon, sa atmosphere ng ginawa ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos meron siyang divine love para sa sanlibutan. Sa lahat ng tao, lahat ibig niya. Pero sabi niya, kung sino lang yung tumanggap, doon niya pinatutukulan. Kaya sabi niya, sa lahat ng tumanggap, ay makakatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Di ba? Ang sabi dito ng Panginoon, sabi niya, the old things have passed away. Lahat na nung galing natin, katulad ng toro, galit na galit. Yung makapasok sa presensya ni atmosphere, ni Balabanam, yung pagkagaling niya, nawala. Yung tao galit na galit. Di ba? Yung mga tao sa panahon ni Balabanam, nagbabago. Kasi bakit? Kasi nakapasok sila doon sa pag-ibig ng Diyos. So sabi noon, sa isang tao na tinanggap niya ang biyaya ng Panginoon, tinanggap niya sa Jesucristo sa buhay niya, ang lahat daw ng mga lumang bagay sa buhay niya ay nawawala. Diba? Yung the way na speaks, the way na nananamit ka, the way na sasalita ka, yung arrogante ka, diba? Yung pagiging parang nawawala yung binabago ng Panginoon. Sabi niya, and God has spoken to you. Ang Diyos na nangungusap sa iyo, and you have become a new creature. And I want this to go way down, even the church member. Then, as you would love to be in the presence of Christ, and you become a part of Christ, then people love to become in your presence. Because you become a part of God, sons and daughters of God. Did you ever see people that you just love to be in their presence? Oh, there's just something about them that just radiates, sabi niya, that you just love to talk to them, and others people who are nice people, may mga taong ayaw mo, may mga taong gusto mo rin, but you just can hardly stay around them. It is because of the atmosphere that you create. No? For you as sons of God are mature, creator, because you are the part of God. And that's the reason you can believe the Bible, because Bible, for anything it say, for the word if is God's word, you being a part of God will agree with the word. Okay, so yun yung mga kapatid, yun yung sinasabi ko na part 2 na the divine love of God, na pinadaman ng Diyos ang pag-ibig niya si Kristo. Diba? O pag ikaw nakapasok ka sa presensya ng Panginoon, sa atmosphere ng Panginoon, kahit gano'ng maraming kasalanan, tinapon na ng Diyos dati ng pagkalimot yan. At binabago ng Diyos ang ating mga karakter. At binibigyan niya tayo ng divine love. Diba? At binabago niya tayo lahat. Hindi, bago na lahat ng bagay at bago na tayo. Binago na tayo ng Panginoon. So, yun yung bagay mga kapatid na when the divine love has been projected, kapag ang pag-ibig, banal na pag-ibig ay parating sa kinauukulan, ang biyaya ay magaganap. Diba? So ngayon, yun yung bagay. Ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, si Jesucristo. Kung tayo ay nakarating sa pag-ibig ng Panginoon, nakatanggap tayo ng biyaya. Diba? Kasi sa atin pinatungkol ng Panginoon yun. So, yun yung topic natin ngayon na when the love will projected, the divine love of God. So, yan lang. Ganyan lang yung gusto kong, yan yung nilagay ng Diyos sa puso ko na kaya habang nilay ko, nagdala ka puso kasi talagang napakayaman ng mensahe, no? At yun ang binigay ng Diyos sa puso ko. At yun, isang bagay na yun na ang Diyos ang lahat na may-ari ng lahat ng bagay. Kaya si Abraham, ang Diyos, meron siyang dakilang pag-ibig. Diba? Dakilang pag-ibig ng Diyos kay Abraham. Pag-ibig ng Diyos kay Abraham, pero si Abraham, natanggap niya yung pag-ibig na yun. Kasi parang kay Abraham yun. Pero si Abraham ay lumabas, pumunta sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya, at sabi ni Pablo, at si Abraham ay naringganap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sabi nangyari yung biyaya. Nakalasap siya ng biyaya. Kasi bakit? Kasi nga, yung ang Diyos muna ang unang nagmahal
Di ba? Kaya, yung unang binasa ko itong topic na ito, hindi ko agad nakita yun. Siguro dahil nga siguro gusto nga just part 2 eh. Diba? Kasi ang nakita ko lang kay Brother Branham sa isang believers na kapag dumapo yung love, pag-ibig ng Diyos, sa kinaungkulan, sa taong kinaungkulan o sa mga hayop, ay darating ang biyaya. Pero doon, tinuro tayo ngayon ng Panginoon ito. Pero meron pala, kung si Brother Branham nagawa niya yun, have much more pa si Lord. Diba? Na kahit anong sama ng mga hayop, sama ng mga pero nababago. Tapos pag-ibig. Kaya ganun din tayo. Diba? Kahit anong sama natin, kahit gano'n tayo sabihin natin, sobrang dami na kasabi ng Isaias after Isaias 1:8, gano'n bang kapula ang iyong kasalanan? Hindi nga basahin natin si Isaias 1:8. Ayan, sabi ng Bible dito, 18 yata. Ayan, sabi niya, magsiparito kayo ngayon at tayo mga kapiwiran, sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay magiging tila mapula, ay magiging maputi, mapuputing gaya ng niebe, bagamat magiging mapula gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang palahibo ng bagong paligong tupa. Diba? So, yun ang pangako ng Panginoon. Kaya kapag dumating yung pag-ibig ng Diyos, si Kristo, at nakaabot doon sa pinaukulan, ang biyaya ay darating. Kaya, biyaya, sabi ni Pablo, sa Ephesians chapter 2 verse 8, where we are saved by grace alone. Ano yan? Sa pag-ibig lang ng Diyos, tayo naligtas. Kaya pag hindi, kasi pag binasa mo kasi yung Bible, sa biyaya ng Diyos naligtas. Alam mo, doon lang biyaya, pero hindi lang basta biyaya, kasi ang biyaya ni Bata lang, kapag umiral ang ganap na pag-ibig, doon sa taong pinatutungkulan, ang biyaya darating. Diba? Pero ngayon, lumalim na tayo dito sapagkat sa biyaya. Pero ano yung bunga ng biyaya? Yung bunga yun ng pagmamahal ng Diyos. Diba? Nakarating sa pinauukulan, kaya may biyaya. Sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag mamapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Jesucristo. Para sa mabubuting mga gawa na mga inanda ng Diyos ang una pa. Inanda tayo ng Diyos eh. Kung gumagawa man tayo ng mabuti, hindi dahil sa, talagang ligas natin tayo gumawa tayo ng mabuti kasi pinipel na tayo ng Diyos. Okay? So, ngayon, yan isang bagay. Kung nagawa nga ni Brother Branham, patawarin, mahalin yung mga tao, mga hayop, mas pa ang Diyos. Diba? Ay pinadaman niya, sabi ng Bible, pinadaman ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nang isugo niya sa Jesucristo. At ang sino bang sumamataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, so parapakan natin Panginoon. At ganito lang. Sana nakuha niyo yung sustansya na nilagay ng Diyos sa puso natin.